Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At at sa sa inyo, inyo, mga mga kapatid, kapatid, na na lubha lubha akong akong nagkasala nagkasala sa sa isip, isip, sa salita salita at at sa sa gawa, gawa, at at sa sa aking aking pagkukulang. pagkukulang. Kaya Kaya't sinasamo sinasamo ko ko sa sa mahal mahal na na Birheng Birheng Maria, Maria, sa sa lahat lahat ng ng mga mga anghel anghel at at mga mga banal, banal, at at sa sa inyo, inyo, mga mga kapatid, kapatid, na na ako'y ako'y panalangin panalangin sa sa Panginoong Panginoong ating ating Diyos. Diyos. Kawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarang, sinasamba ka dahil sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon aming Diyos hari ng langit, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero na Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ng mga namumuno sa ating bansa, ang kaliwanagan ng kanilang isipan at konsensya. Pagdasal natin ng mga tumutulong sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, itinuturo ni Sirach na may kalayaan tayong mamili ng ating maibigan, ngunit ipinaalala rin niya sa atin na nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay at nalalaman niya ang ating mga ginagawa. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Kung gusto mo masunod ang utos ng Panginoon, ikaw ang magpasya kung magiging tapat ka sa Kanya o hindi. Naglagay siya sa harapan mo ng tubig at ng apoy. Kunin mo ang iyong maibigan. Makapipili ka ng alinman sa dalawa, buhay o kamatayan. Ang iyong mapili ang siya mong tutunguhan. Dakila ang karunungan at kapangyarihan ng Panginoon. Nakikita niya ang lahat ng bagay. Nalalaman niya ang lahat ng ginagawa ng bawat tao at kinakalinga niya ang mga may takot sa kanya. Kailanmay wala siyang inutusang magpakasama o pinahintulutang magkasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay
Ayon sa utos ng puon, ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ibinigay mo sa amin yang iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Itong iyong abang lingkod, O Diyos, sana ipagpalain, upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin. Buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masdan. Yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan, at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo at sisikapin kong masunod. Buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na nasasaliksik ng Espiritu ng Diyos ang dakilang panukala ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sa mga may sapat na gulang sa pamumuhay espiritual, karunungan ang pinangangaral namin, subalit hindi karunungan ng sanlibutan ito o ng mga tagapamahala sa ngayon na nakatakdang malipol. Ang tinutukoy ko ang panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinalaga niya ito para sa ating ikadarakila. Bago likain ng sanlibutan, isa man sa mga tagapamahala sa kapanahonang ito'y walang nakakaunawa sa panukalang iyon, sapagkat kung nauunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit ito inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasa saliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim sa panukala ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na nung una iniutos sa mga tao, huwag kang papatay,
Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Narinig ninyo na nung una iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Narinig pa ninyo na nung una iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi. Sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang pulang laso na ito ay lagi naming pagpupugay sa inyo. Salamat din sa mga nagpapakabuting alagad ng batas, sundalo, Navy, Police. Marami pong salamat sa pagpapakabuti ninyo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak. At samahan tayo ng mahalay na sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ano po sa palagay ninyo ang mga bagay sa ating buhay na akala natin ay madali pero mahirap pala? Sabi nung kaibigan kong medyo chubby, Father, bagay sa buhay na akala ko madali pero mahirap pala? Pag-gym, pagpapayat, Father, sa una lang mahirap. Teka. Mali yata yung intindi mo. Hindi, Father. Yung pag-gym, sa una lang mahirap. Pagkatapos hindi na. Kasi pagkatapos, ayaw ko na. Mahirap nga pala talaga. Tinanong ko naman yung mga kabataan na member ng ating Social Communication Commission. Sabi nung isa sa aming group chat, Father, bagay na akala ko madali pero mahirap pala, ma-in love. Akala ko madali, mahirap pala. Sumagot naman yung isa, Father, ako, pag-move on. Kasi sabi nila, time heals. Pero kapag ikaw pala yung nasaktan, hindi ganun kadali. Sa loob-loob ko lang, hindi siguro naging maganda ang Valentine's Day ng mga ito. Siguro hindi nakarinig ito ng kantang, buksan mo, papasukin ako, bulaklak para sa'yo. Anyway, how about getting to heaven? Yung tayo mapunta sa kalangitan. Sa palagay po ba ninyo, hindi po pwedeng ilagay yan sa bagay na akala natin ay madali pero mahirap pala. I think you will all agree with me na minsan iniisip natin, madali lang. At may ibang mga factors para dyan. Magbigay lang tayo ng dalawa. Una, sa lahat yata ng napuntahan natin na may patay, lalong-lalo na bago ilibing yung patay, halos lahat yata nagsasabi patungkol dun sa namatay, no more pain. Hindi ka na naghihirap ngayon, masaya ka na. So iniisip nila, nasa langit na. Wala naman pong masama. Pero di po ba kayo nagtataka? Halos lahat. Yan ang sinasabi. Kahit doon sa namatay, na sa tingin mo ay hindi napunta ng langit. Yun din ang sinabi. Hindi ka lang makapag-react. Kasi sa 3 gabing lamay, ang dami mong nilantakan sopas. But you see, I think that contributes to our thinking. Madali lang mapunta ng langit. Kasi maraming napupunta eh. Para bang ang daan papuntang langit ay maluwang? Kasi madali lang. Huwag po natin kakalimutan, ang sabi mismo ng ating Panginoon, ang daan, makipot lang. At marami ang magpipilit na pumasok
pero hindi makapapasok. In connection with this, ito yung pangalawa. Iniisip nating madali lang mapunta ng langit kasi ang Diyos naman ay sobrang bait. Tama naman. Sobrang bait ang Diyos. Pero wag nating kakalimutan, sasabihin daw niya sa mga hindi mapupunta ng langit, lumayo kayo sa akin, kayong mga mapaggawa ng masama, hindi ko kayo kilala. Which basically means, mabait siyang talaga. Pero hindi lahat okay sa kanya. Pag bad ka, sa huli, yari ka. Tingnan po natin yung sinasabi sa ating gospel reading. Sabi dito ng Panginoon mismo, kung ang kabanalan ninyo ay tulad lamang ng kabanalan o pagsunod sa Diyos ng mga eskrib at pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Alam po ninyo, nakakasyak ito. Nung panahon ng Panginoon, ang mga eskrib at pariseyo ang itinuturing na banal. Ang itinuturing na unang mapupunta ng langit. Kasi sila ay bihasa sa banal na kasulatan at very rigid sa pagsunod ng mga kautusan na para sa mga Hudyo ay 2 pangunahing daan tungo sa kaligtasan. And then, maririnig nila kay Kristo yan para mas maintindihan natin. Umisip po kayo ng kahit isang tao na banal sa tingin ninyo, banal. Isa lang. Pag nakaisip na kayo, isipin ninyo, paano kung sabihin ng Panginoon sa inyo, kung ngayon mamamatay, hindi mapupunta ng langit yan. Hindi kaya kayo mabigla? Ano kayang mararamdaman natin? Hindi kaya parang ganito yan. Halimbawa si Marian Rivera mismo, tinabi sa'yo o nakatabi sa'yo. Tapos umiiyak ng seryoso at sinasabi, ang pangit-pangit ko na. Ano kaya maramdaman mo? Hindi mo kaya sabihin, kung pangit ka, ano na ako? So kung yung mga iniisip natin na banal, pwedeng hindi mapunta ng langit, paano na tayo? Pero bago tayo mawalan ng pag-asa, isipin muna natin, ano ba yung ayaw ng Panginoon sa pagsunod ng mga eskrib at pariseyo? Ang ayaw ng Panginoon ay ang kanilang pagiging mapagbalat kayo. Ibig sabihin, skin deep lang, superficial, panlabas lang ang kanilang mga ginagawang kabutihan at hindi nanggagaling sa kanilang mabuting kalooban. Which means, okay lang yung ginagawa natin. Ayan, magkakwaresma na naman. Sa Wednesday, Ash Wednesday na. Ang dami nating mga ritual na ganito, lalong-lalo na ngayong Kwaresma. Bukod pa sa pagrorosaryo, pagnobena, walang masama sa lahat ng yan. Dangan nga lamang kulang. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung ang pagsunod ninyo ay katulad lang ng pagsunod ng mga pariseyo, ibig sabihin, kulang. Okay yung ginagawa natin, pero kulang na kulang kung hindi ito manggagaling sa ating kalooban. Kung mabuti lang yung pinapakita natin sa labas, pero hindi tayo mabuti sa loob natin. Naalala ko tuloy yung kaibigan kong may biyanan na mayaman, pero napakababaero daw. Ang sabi daw nito sa kanya, anak, biyanan niya ito, pagpunta natin ng Holy Land, you see to it. Nasa itinerary. Pupunta tayo ng Mount Sinai. Magdadasal tayo doon. Sapagkat napaka-importante, doon binigay ng Diyos kay Moises ang 10 kautusan. Tumatango lang daw siya. Pero parang gusto niyang sabihan na niyang babaero. Actually, hindi mo kailangan puntahan yung Mount Sinai. Ang kailangan mo lang, sundin yung 10 kautusan. Lalong-lalo na yung utos na huwag kang makiaped. Hindi lang daw niya masabi kasi baka hindi siya ilibre. You see, our Lord is telling us right now, based on our gospel reading, hindi sapat na tayo gumagawa ng mabuti sa labas.
kung hindi tayo mabuti sa loob. Hindi rin sapat na hindi tayo gumagawa ng masama. Kung ang loob naman natin ay nagdadala, nagkikimkim, nagsasaloob, nag-e-entertain ng masama. O tingnan po ninyo, yung kabanalan para sa atin. Ang kabanalan para sa atin, gumagawa ng mabuti. Walang ginagawang masama. Okay yun, pero kulang yun. Ang sinasabi ng Panginoon, kumpletohin. Dapat ang banal, mabuti hanggang sa loob. Hindi gumagawa ng masama hanggang sa loob. Hindi niyo po ba napupuna kapag tayo nagsisisi sa simula ng misa? Ano sinasabi natin? Sa Ingles, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned. Sa Tagalog, na ako'y lubhang nagkasala. Sa isip, nakita niya? Bago sabihin, sa salita at sa gawa. Ibig sabihin, ang tayo'y maging masama sa loob, sa isip natin, isa ring malubha o malaking pagkakasala. You see, tingnan po ninyo, huwag tayong magsettle sa kabanalan ng mga scribe at pariseo. Pinalalalim ni Kristo ang ating pangunawa dito. Pinatataas ni Kristo ang standard natin ng kabanalan. Hindi tayo dapat ang mag-set ng standard ng kabanalan. Ang Diyos. Siya ang magsasabi kung banal na tayo. At ang standard niya ang dapat nating sundin. Dapat mabuti rin tayo hanggang sa loob natin. Yan yung sinasabi ng Panginoon sa ating gospel reading. O isipin ninyo. Sabi niya, narinig ninyo. Hindi kayo dapat pumatay. Siguro naman wala pa sa ating ditong nakakapatay. Pero hindi ako sure kung lahat tayo dito hindi pa nakapatay sa isip natin, sa puso natin. Hindi ako sure kung lahat tayo dito hindi nakapag-isip. Mamatay ka na sana. Mamatay ka na sana. Hindi ako sure kung hindi lahat tayo dito hindi nakatingin ng, di ba, may expression ng ganon? If only looks could kill. Ay, dami na sigurong bumalagta. Dami nang namatay. Nasaan yan? Nasaan yung kasalanan yan? Sa isip. Sa puso. Masama din yan. Kahapon, Valentine's Day. Sa mga walang ka-Valentines, lalong-lalo na, yung niloko, yung iniwan pa, halimbawa, yung 50 na, wala pang jowa, since birth. Ano naramdaman ninyo kahapon? Nainggit ba kayo? Napuno ba ng galit ang puso nyo? Baka wala kayong iniwan sa ganito, na habang umu-order sa Jollibee, nag-iisip, kung ang orderin niya, Chicken Joy o Granada. Kasi mayroong dalawang magkaakbay na magkasintahan sa harapan niya. Naisip nyo ba na dapat wala na lang Valentine's Day? Naisip nyo ba na dapat pare-pareho na lang? Baka naisip nyo na sunugin lahat ng mga rosas, chocolates, puso na makikita nyo. Parang ganyan. O baka naisip ninyo na i-RPG na yung mga magkasintahan. Parang ganyan. Ay, kung nasa isip natin nga, nagkasala na po tayo pag ganyan. Sige, maaaring hindi tayo nakiapit, nangalo niya. Pero boy, kung ganyan ka naman, kung ang dala mong motor ay Mio lang, pero yung mata mo, pag nakakita ka ng babae, parang sniper, di nagkasala ka rin. Di ganun din. You see, brothers and sisters, I don't think pinahihirap ng Diyos dito.
ang ating pagsunod sa Kanya. Pinadadali pa nga niya. Kasi sa isip, sa puso pa lang natin, sinasabi na sa atin, maging mabuti na tayo. Huwag na tayo mag-isip ng masama para hindi tayo makagawa ng masama. Mag-isip na tayo ng mabuti para mas makagawa tayo ng mabuti. Depende sa atin kung ano yung ilalagay natin sa puso natin. Kung ano ang ating pipiliin, katulad ng sinasabi sa ating first reading. Sapagkat dito, sa nakaimbak sa puso natin, diyan ang mga mabubuti at masasama na gagawin natin ay manggagaling. For as the man thinks, so is he. Ang sabi sa Proverbs 23 verse 7, kung ano yung laman ng puso ng tao, yun siya. Yun talaga ang pagkatao niya. Kaya nga ang sabi rin sa atin ni St. Paul sa 2 Corinthians 10 verse 5, para bang iwaksi na ang mga masamang pag-iisip. At para bang sinasabi din niya, mabuti lang ang isipin. Hindi po ito magiging mahirap kung sa una pa lang, magiging very intentional na tayo in loving God. If we will always seek Him, to follow Him with all our heart, if we will love Him with undivided heart, if we will always look for an opportunity to serve Him in others, madali namang mamili kapag hindi parehas yung pagpipilian. Mahirap mamili kapag parehas. Pero kapag sa pagitan ng buhay at kamatayan at sa pagitan ng Diyos at sino o ano paman, dapat madali lang yan. Dapat madali lang yan. Kaya dapat madali lang sana yung magkaroon ng pure heart if we will only always choose God. Kaya hindi rin dapat mahirap mapunta ng langit. Kasi ang mapupunta ng langit, those who will see God are those with pure heart. At hindi dapat maging mahirap magkaroon ng pure heart if we will always choose God. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong Kung magkaroon ng malinis na puso na hinahangat mo para sa akin, sapagkat ayaw ko namang mabuti ako sa mata ng tao, pero hindi pala ako tunay na mabuti sa mga mata mo dahil hindi ikaw ang siyang nag-ahari at pinipili ko sa puso ko. Tulungan mo ako sapagkat mas mahalaga ang pagtingin mo. Ikaw ang pinaka-nakakakilala sa akin. Pwede kong lokohin ng iba kahit ang sarili ko, pero hindi kita pwedeng lokohin. Ikaw ang katotohanan. Tulungan mo po akong mamuhay sa katotohanan na ang pinakapiliin ko, unang-una ay laging ikaw lang. Tulungan mo ko, Panginoon, na gawin ang iyong kalooban. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Do not compromise. Kung kailangan magpatawad, magpatawad. Kung kinakailangan magbigay, magbigay. Kung kinakailangan magsisi, magsisi. Hallelujah! Hindi dapat mahirap pumili sa pagitan ng Diyos at na kung sino o ano paman. Siya dapat ang una. Siya dapat lang talaga. Babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Seek ye first the kingdom of God and everything will be added unto you. Ang Diyos muna ang unahin mo. Madali na ang iba dahil siyang magbibigay sa iyo ng mga kailangan mo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo kapag ang Diyos
ang lagi mong pinipili sa buhay mo. Sa'yo Kung lalapit kay Jesus, lalapit kay Jesus. papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa bawat panalangin ng ating itutugon. Panginoon, gawin mo kaming daan ng iyong kapayapaan. Panginoon, gawin mo kaming daan ng iyong kapayapaan. Maging sakramento nawa ng pagkakasundo ang ating simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming daan ng iyong kapayapaan. Ipaglaban nawa ng mga may tungkuling itaguyod ang matuwid at makatarungan ang karapatan ng mga naaapi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming daan ng iyong kapayapaan. Ang mga mag-asawang nagkalayo ang loob at nasa bingit ng paghihiwalayan, naway magpatawad, mag-unawaan at ibalik ang pagmamahalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming daan ng iyong kapayapaan. Hilumin nawa tayo sa mga sugat ng pag-aalitan. Iwasan ang pagmamataas at matutong magpakumbaba upang mabuklod sa kapayapaan bilang pamayanang Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming daan ng iyong kapayapaan. Ang mga pumanaw naway mabuhay sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming daan ng iyong kapayapaan. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Amang maawain, ilayo kami sa katigasan ng puso, maging lagi nawa naming o kaming handang lumapit sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Pag-alay namin sana ay kalugdan mo.
sa aming kamay, sa iyong kabutihan, aming ialay, ang tinapay at dalang sa gisag ng aming buhay. Ang tinapay na ito'y nagmula sa lupa, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging pagkain nagdudulot ng buhay. Ang maihandog sa iyo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay, sa iyong kabutihan, aming ialay, ang tinapay at alak sa isang ng aming buhay. Ang alak na ito'y nagmula sa ubas, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging inuming nagdudulot ng Espiritu. Ang maiyahan sa iyo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay, sa iyong kabutihan, aming ialay, ang tinapay at alak sa isang ng aming O Diyos, narito ang tanging alay ko, at sa kamay mo ihandog ko alak at tinapay, aming pinagpaguran, maging aming buhay
sa'yo lamang tanging sa'yo lamang. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay sa'yo lamang Sa'yo lamang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ang aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin namin ito sa pagnais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin, Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos, pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinlas ng katauhan ng Espiritu Santo, yung unang aning bigay. Ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simpang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa, ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be with you.
sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. kung saan mananalanan pag-ibig ay naroon ang Diyos. Kung saan may pagmamahalan ay naroon ang Diyos. Kung saan mananalanan ang pag-ibig ay naroon ang Diyos. Pinag-isa ng may kapal sa diwa ng pagmamahal. Tayo ngayon'y nagdiriwang. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig
lahat tayo'y magmahalan upang tayo'y mapitagan, makalapit sa may kapal. Ang Diyos ay mananahan sa may pag-ibig na tunay, saan may pagmamahalan ay naroon ang Diyos. Kung saan mananahan ang pag-ibig ay naroon ang Diyos. Kapa'y pagpaumanhinan, makisama ng mahusay, patawarin ng kaaway. Ang Diyos sa may naranahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan ay naroon ang Diyos. Kung saan mananahan ang pag-ibig ay naroon ang Diyos. Alit ay dapat sa gagawing pag-alay sa hain ni Kristo Banal. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan ay naroon ang Diyos. Kung saan mananahan ang pag-ibig ay naroon ang Diyos. Kung saan may pagmamahalan ay naroon ang Diyos. Kung saan mananahan ang pag-ibig ay naroon ang Diyos. Salamat sa iyo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa pagtulong anak.
Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan pasasalamat. At sa iyo'y aming sasabihin. Hingin sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat. Sa iyo'y aming sasabitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming kabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pagkikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay ninyo. Nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat sa pagsuporta sa ating religious store, sa Three Lilies and the Crown, sa mga nag-aalay po ng alkansya, sa mga naghuhulog sa ating alkansya. Kapag nakikita namin ito sa iba't ibang establishments, natutuwa ako personally. Kaya marami pong salamat sa mga naghuhulog din. Salamat din sa pag-share ng ating mga live masses tulad nito at ng ating mga recorded reflections kahit napanood nyo na. Marami pong salamat. Malaking tulong ang lahat ng ito. Thank you po. Paalala po, this coming February 18, Ash Wednesday na po. Ang mga misa po natin dito this coming Wednesday ay 6 a.m. at 6 p.m. Dalawa po, 6 a.m. at 6 p.m. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat.
sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisan. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa dalinin